Bago tayo magpatuloy, shoutout kay Jessa Joy Cuarto, at sa lahat ng ating mga masugid na sumusubaybay, maraming salamat po sa inyong lahat. Kabanata 1251. Sa pamamagitan ng paraan, narinig ko rin na sa Investment Promotion Conference sa oras na ito, ang lahat ng kapangyarihan ay nasa kamay ng isang konsultant na inupahan ng gobyerno ng Buckwood. Kung makakakuha ka ng mabuting panig ng konsultant, tayo, mula sa Mordo University, ay maaaring mamuhunan sa anumang mga proyekto sa hinaharap na interesado tayo, at tiyak na makukuha namin ito. Sasha, kailangan mong malaman na marami kaming mananaliksik at pondo. Maaari kaming gumawa ng maraming pera hanggat mayroon kaming mga proyekto. Si Sasha ay kumilos tulad ng isang baby sa telepono. Ninong, hindi ako pumapayag. Pasensya na dito, Sasha. Tiyak na may promote ka matapos na ang bagay na ito ay naayos na. Ngumiti si Sasha nang marinig ito. Iyon ang hinihintay niya. Bumalik sa bahay, si Cynthia Zimmer at Mandy Zimmer ay nakikipagkwentuhan. Tumingin si Mandy nang makita niyang parating si Harvey York. Kamusta ang pakikipanayam mo sa guro? Hindi ito dapat maging isang problema. Tumango si Harvey. Ngumiti si Mandy at sinabi, mabuti, si Cynthia ay umaasa ng mabuti tungkol sa Mordo University sa oras na ito. Ayaw niyang mabigo, bihira siyang magkaroon ng universidad na gusto niya. Bilang isang kapatid na babae, dapat akong magsikap na ipadala siya sa paaralan na gusto niya. Bamulong si Cynthia, salamat, kapatid na lalaki. Nakikita ang saloobin ng 2 taong iyon, malumanay na sinabi ni Harvey, buti na lang, wala itong pakikitungo. Kahit na hindi alam ni Harvey kung si Sasha ay susubukan ng anumang bagay na hanggal, wala siyang pakialam. Pagkatapos nito, tatawag lang siya sa Mordo University. Maaari lamang ayusin ni Harvey ang bagay na walang kabuluhan, ang pagpapatala, na may isang tawag sa telepono. Sa sandaling ito, ngumiti si Cynthia at sinabi, Ama, Ina, Sister at Brother-in-law, narinig ko na ang Mordo University ay mag-post ng mga resulta sa internet pagkatapos ng inspeksyon ng mga mag-aaral at pati na rin ang kanilang mga magulang. Malalaman natin kung ipapasa namin ang inspeksyon ngayong gabi. Sinabi ni Mandy matapos itong pakinggan, magaling yun. Ngumiti din si Simon Zimmer at sinabing, tiyakin ito ni Cynthia. Mordo University lang ito, paano siya hindi makapag-enroll? Ipinagmamalaki din ni Lillian Yates. Ang panganay na anak na babae ay ang CEO at chairman ng Regency Enterprise, at ang bunsong anak na babae ay may enroll sa Mordo University. Naramdaman na niya na kumpleto ang kanyang buhay, pwede na ring itaas ni Lillian ang ulo niya. Sa gabi, ang 5 sa kanila ay nagsiksikan sa silid ng pag-aaral. Si Cynthia ay may pananagutan sa pagpapatakbo ng computer at binuksan ang opisyal na website ng Mordo University upang suriin ang mga resulta ng inspeksyon ngayon. Nakuha ito. Upang maging patas, ginamit ng Mordo University ang pag-record ng video para sa pakikipanayam ng bawat magulang ng mga mag-aaral. Napakakaunting pagbawas sa prosesong ito. Di nagtagal, natagpuan ni Cynthia ang kanyang video at binuksan ito. Sa video, lumitaw si Sasha, na may isang propesyonal na pagpapahayag. Una siyang nagbigay ng isang maikling paliwanag tungkol sa sitwasyon ng pagpapatala sa Mordo University ngayong taon. Ayon sa kanya, ang kota ng pagpapatala na ibinigay sa Southlight ng Mordo University sa taong ito ay 10 lamang, na kung saan ay isang maliit na bilang, at ang mga spot ay napakahalaga. Ang guro na ito ay tunay na may kapangyarihan. Lahat ng 10 kota ay nasa kanyang mga kamay, na nangangahulugang maaari niyang kunin ang sinumang nais niya. Nagsisisi si Simon sa inggit. Napakaraming mga daanan para sa pagpapatala. Sa kanyang opinyon, ang magandang babaeng guro na ito ay walang alinlangan na gumagawa ng maraming pera pagdating sa Southlight sa oras na ito. Tumango din si Lillian at sinabi, oo, ang isang batang babae na maaaring gawin ito hanggang sa puntong ito ay nagpapakita lamang na mayroon siyang mahusay na kakayahan. Maaari pa niyang ihambing sa kay Mandy. Tila, kapwa kinilala nina Simon at Lillian ang kakayahan at pagkakakilanlan ni Sasha. Samantala, ang video ay patuloy na nagpe-play.
Sa oras na ito nagpunta ako sa Southlight, nakilala ko ang maraming mga magulang ng mga mag-aaral. Karaniwan, nasisiyahan ako sa bawat pamilya na aking binisita. Masasabi na ang kapaligiran ng pagiging magulang ng Southlight ay mahusay. Sa video, si Sasha ay nagsasalita ng mahusay at napaka-propesyonal. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon binago niya ang paksa. Ngunit sa madalas na pag-iinspeksyon ng mga magulang sa oras na ito, nakilala ko ang isang kakaibang tao. Nagtataka ako kung may problema ba sa pagiging magulang ng mag-aaral na ito. Kung ang gayong mag-aaral ay kwalipikado ring magpalista sa Mordo University. Natigilan sina Simon at Lillian sa mga salitang iyon. Ito ang record ng inspection ni Cynthia. Paano ito nagawa na biglang naging ganito? Sa sandaling ito, napansin nilang dalawa na may mali. Kahit na kadalasan, hindi ko dapat ilantad ang mag-aaral ang mga magulang. Ngunit ang Mordo University ay naitatag sa loob ng 100 taon, at itinataguyod namin ang saloobin na responsable sa bawat mag-aaral. Kaya, ang aming prinsipyo ay hindi namin dapat hayaan ang universidad na maging isang lugar para sa pagpapanatiling basura. Ang mga magulang na may mahinang pagiging magulang ay dapat na mailantad, baka ang mga miyembro ng pamilyang ito ay masamang maimpluwensyahan ang iba sa hinaharap. Ang pangalan ng tagapag-alaga ng mag-aaral na ito ay si Harvey York. Siya ang live-in na bayaw ng ating mag-aaral, si Cynthia Zimmer, na sinuri namin sa oras na ito. Ano, napasinghap sina Simon at Lillian nang marinig nila ang mga salitang iyon. Lahat ay walang malay na tumingin kay Harvey. Hindi ba niya sinabi na maayos ang inspection ngayon? Hindi ba niya sinabi na si Cynthia ay maaaring makapasok sa Mordo University? Pagkatapos ano ang nangyayari sa video na ito ngayon? Hindi ipinaliwanag ni Harvey, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang malamig. Ang Sasha Larson na ito ay napakamatapang, gaano katindi ang kanyang mali at sadyang ipinakalat ang mga alingaw-ngaw sa isang pangunahing kaganapan bilang pagpapatala. Nararapat siyang mamatay. Natigilan din si Cynthia sa sandaling ito. Hindi siya makapaniwala. Malaki ang tiwala niya kay Harvey. Kaya, pinayagan niya si Harvey sa inspection at maging tagapag-alaga niya sa oras na ito. Gayunpaman, hindi niya inisip na ito ay magiging ganito. Medyo napangisi si Mandy. Naramdaman niya na ang pagkakaugnay sa video na ito ay napakataas. Gayunpaman, ang kabilang partido ay ang direktor ng mga admission ng Mordo University na may mataas na awtoridad. Bakit sinasadya niyang atakihin si Harvey? Hindi ito naging kahulugan. Sa sandaling ito, ngumiti si Sasha sa video at sinabi, gaano nakakahiya ang tagapag-alaga ng mag-aaral na ito. Maaaring hindi ito maisip ng lahat. Nalaman ko sa pamamagitan ng aking mga koneksyon na ang tagapag-alaga ng mag-aaral na ito ay isang live-in-in-law sa loob ng 3 taon. Sa nagdaang 3 taon, naghuhugas man siya ng banyo o kumukuha ng tubig upang linisin ang mga paa ng ibang tao. Bilang isang lalaki, siya ay nakatira sa kanyang asawa sa bahay araw-araw. Kahit na natagpuan niya ang isang trabaho bilang isang driver sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon, hindi niya gaanong ginagawa ang kanyang trabaho sa Sky Corporation araw-araw. Kahit na driver lang ito, nagtatrabaho siya sa pamamagitan ng akma at kapag gusto lang niya. Pinakamahalaga, mayroon siyang isang hindi malinaw na relasyon sa kanyang hipag, ang mag-aaral na nag-sign up sa oras na ito. Ito ay isang bagay na hindi maaaring tiisin ng Mordo University. Ito ang aming limitasyon. Dahil ipinapakita nito na hindi lamang ang pamilyang ito ay may negatibong mga kasanayan sa pamilya sa bahay, ngunit wala rin ang pinakapangunahing etika. Kaya, nawala si Cynthia sa kanyang kwalipikasyon sa pagpasok sa oras na ito. Boom! Nakikita hanggang sa puntong ito. Natigilan si Mandy at ang kanyang pamilya. Nawalan ba ng kwalipikasyon si Cynthia para sa pagpasok ng ganito? Nakaramdam sila ng walang kabuluhan. Nakatitig sa kay Harvey sa sandaling ito, at sinabi, Harvey, ano ang nangyayari? Paano nalaman ng guro ang mga bagay na ito? Ang kutis ni Cynthia ay napakadilim din. Brother-in-law, hindi mo ba sinabi na walang problema? Bakit ito naging ganito? Huminga ng malalim si Harvey York, hindi niya inisip na ma-frame siya ng isang beach.
Ang video na ito ay nai-upload sa opisyal na website ng Mordo University, at ang epekto ay makabuluhan. Sa video na ito, hindi masyadong naapektuhan dito si Harvey. Gayunpaman, maaaring maging mahirap para sa kay Cynthia Zimmer na makapasok sa universidad. Hindi lamang sa Mordo University, ngunit posible rin na ang lahat ng mga universidad sa bansa ay hindi siya tatanggapin. Si Simon Zimmer at Lillian Yates ay malinaw na naisip din ang kinalabasan na ito, at ang kanilang mga kutis ay medyo napakadilim sa ngayon. Ang pinaka-pinagsisisihan nila sa sandaling ito ay kung bakit sila nagtiwala kay Harvey. Ang dalawa sa kanila ay dapat na pumunta para sa inspection. Medyo kalmado pa rin si Mandy Zimmer. Sumimangot siya sa sandaling ito at sinabi, "Ama, Ina, Cynthia, huwag mag-alala. Sa palagay ko may mali sa video na ito. Ang pagkakaugnay dito ay masyadong maliwanag. Harvey, kilala mo ba ang babaeng ito? Nagkaroon ka ba ng anumang mga salungatan sa pagitan ng dalawa sa inyo?" Nang makita na si Mandy ay nanatiling kalmado sa sandaling ito, ngumiti si Harvey sa kasiyahan at ipinaliwanag, "Ang babaeng ito ay katulong na guro sa aking universidad. Hinimok niya ako noon. Sinabi ko sa universidad ang tungkol sa bagay na ito. Sa huli, siya ay tinanggal. Dapat magkaroon siya ng sama ng loob tungkol sa bagay na ito. Siyempre, hindi niya ako papayagan kung mayroon siya nitong pagkakataon." Naunawaan ng lahat matapos marinig ang paliwanag ni Harvey. Gayunpaman, sumimangot si Mandy at sinabi, "Ngunit ang bagay na ito ay medyo mahirap hawakan." Pagkatapos ng lahat, siya ang direktor ng admission ng Mordo University, at siya ay kumakatawan sa awtoridad. At ang ating layunin ay hayaan si Cynthia na pumunta sa Mordo University para sa kanyang pag-aaral. Ngayon na pinalabas na niya ang video na ito, katumbas ito sa huli na pumipigil sa kay Cynthia na pumasok sa Mordo University. Bukod dito, kung hindi ito mahawakan ng maayos, maaaring hindi na maipagpatuloy ni Cynthia ang kanyang pag-aaral sa hinaharap. Nag-aalala din sina Simon at Lillian nang marinig nila ito. Agad na naging mapotla ang mukha ni Cynthia, at labis siyang kinakabahan. Brother-in-law, mabilis na mag-isip ng isang solusyon. "Alam kong dapat kang magkaroon ng solusyon," sinabi ni Cynthia. Nasimangot si Mandy at sinabi, "Hindi imposible. Dahil hindi pa naging viral ang video, dapat nating hanapin at makipag-ugnayan sa Dean ng Mordo University at hilingin sa kanila na tanggalin ang video bilang control. Mayroon akong ilang mga kamag-aral na nagtatrabaho sa Mordo University. Susubukan ko kung magagamit ko ang kanilang mga koneksyon. Kung hindi ito gumana, magbibigay kami ng pondo sa edukasyon, at umasa na matapos ang bagay na ito." Bumantong hininga si Mandy matapos sabihin iyon. Kahit na siya ngayon ang CEO ng Regency Enterprise, magulo din ito sa ngayon. Sa gayon ay mapaghamon pa ring kunin ang mga pondo mula rito. Ngumiti si Harvey at sinabi, "Honey, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ang sinumang tumali ng kampanilya sa leeg ng tigre ay dapat siya rin ang maghubad nito. Sinimulan ko ito. Aayusin ko ito. Tinitiyak ko sa iyo na malulutas ang bagay na ito ng perpekto." Maaari pa ring makapasok si Cynthia sa Mordo University. "Seryoso ka?" Si Mandy at ang iba pang tatlo ay tumingin kay Harvey ng sabay. Hindi sila dito naniniwala sa kakayahan ni Harvey. Gayunpaman, ang kabilang partido ay malinaw na lumapit sa kanya. Paano madaling malulutas ang mga bagay? Maliban kung si Harvey ay isang malaking shot, na maaaring gawin ang nais niya. Halimbawa, maaari niyang gawin na ang mga deans ng Mordo University na magdaos ng isang press conference upang humingi ng tawad sa isang solong pangungusap lamang, kung hindi, paano malulutas ang bagay na ito ng madali. Gayunpaman, hindi makahanap si Mandy ng isang mas mahusay na paraan sa ngayon. Mabilis siyang nakipag-ugnay sa kanyang mga kaibigan, na nagtatrabaho sa Mordo, at sa wakas ay walang pagpipilian kundi sumuko. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ito ay dahil ang katayuan ng Mordo University sa Mordo ay napakataas.
Ang mga ordinaryong dignitaryo ay karaniwang hindi maimpluwensyahan ang kalooban ng Mordo University. Marami sa mga kaibigan ni Mandy Zimmer ang umiling-iling at sinabi na hindi nila ito matutulungan nang binanggit ni Mandy ang pagpapatala. Sa huli, maaari lamang ilagay ni Mandy ang kanyang pag-asa sa kay Harvey York. Maaari lamang ibenta ni Mandy ang bakal upang magbigay ng pondo sa edukasyon kung hindi niya lubos na mahawakan ang bagay na ito. Bukod dito, kahit na mag-donate sila, hindi nila alam kung ang bagay ay maaaring malutas sa kalaunan. Ito ang tanging paraan. Noong nasa telepono na si Mandy, nakatanggap din si Harvey ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Matapos makakonekta ang telepono, ito ay si Sasha Larson na tumawag. Harvey, dapat nakita mo na ang video sa opisyal na website, di ba? Gabi na ngayon. Marami pa ring mga tao na hindi ito nakita. Siguro kakalat na ito sa buong internet bukas. Sa oras na iyon, ang iyong hipag ay kamumuhian at sa ilalim ng pag-atake sa lahat ng dako. Ang tahanan sa sektor ng edukasyon ay tiyak na hindi magkakaroon ng kanyang lugar. At natapos siya ng ganito dahil sa iyo. Sa kabilang panig ng telepono, pinakawalan ni Sasha ang isang malakas na tawa. Maliwanag na natapos na niya ang paglilingkod sa isang lalaki at mas gusto pa. Kaya, tumawag siya upang mangot siya kay Harvey. Walang pakialam si Harvey, Sasha Larson, nakuha mo ba ang lahat? Wala itong malaking epekto sa akin. Harvey, itigil mo ang pagsisikap na maging isang bayani. Dahil sa iyo, masisira ang buhay ng iyong hipag. Naiintindihan mo ba? Bukod dito, marami akong kaibigan sa industriya ng media. Ilalabas ko ang ilang mga putol-putol at maikling video bukas. Sa oras na iyon, ikaw ay magiging isang influencer. Isang kilalang influencer. Alam ko na ang iyong maging palayaw. Ang live-in-in-law na hari ng Buckwood. Hahaha. Siyempre, kung nais mong malutas ang bagay na ito, may pagkakataon pa rin. Nasa Buckwood Hotel ako. Maaari kong isaalang-alang ang pagpunta sa iyo hanggat ikaw ay nasa lahat ng 4 na pintuan ng hotel at tumahol tulad ng isang aso. Kung hindi, ang buong Buckwood, hindi, walang lugar para sa iyo sa buong mahusay na bansa H. At para sa iyong sister-in-law, ito lamang ang mangyayari para sa kanyang natitirang iba pang buhay. Hahaha, ngumiti si Sasha at nanginginig sa kasiyahan. Naintindihan niya sa kauna-unahang pagkakataon na sobrang cool na magkaroon ng kapangyarihan sa kamay. Napakadali ng buhay ng isang tao. Ang susi ay ang taong pinapatakbo niya ngayon ay ang kanyang kaaway, na dati ay iniisip na siya ay higit na mataas. Sa sandaling ito, nakaramdam ng kasiyahan at sobrang masaya si Sasha. Siyempre, kung si Harvey ay maaaring lumuhad sa harap niya tulad ng isang aso, mas magiging masaya siya. Walang pakialam si Harvey, Sasha, huwag tumawa ng maligaya. Hindi pa ito nagtatapos hanggang matapos ito. Natatakot ako na hindi ka na makakaiyak kung darating ang oras na iyon. Sok, gusto mo pa akong umiyak. Harvey, dapat kang nangangarap. Sinasabi ko sa iyo, hindi lamang ikaw ang sisirain ko sa oras na ito, ngunit sisirain ko rin ang iyong hipag at asawa mo. Nais kong ipaalam sa lahat na ang inyong pamilya ay lahat ay mga perverts at salbahe na walang wastong moral at etika. Nais ko kayong lahat ay itinatakwil ng mga tao at ginagamot tulad ng basura kahit saan. At hindi hayaan kang magkaroon ng lakas ng loob na mabuhay. Hahaha, biglang naging malamig ang mga mata ni Harvey nang marinig ito. Ang sinumang nang ahas na hawakan si Mandy ay makakakuha ng kanyang mga nerbiyos. Kabanata 1255. Maagang dumating si Harvey York sa Sky Corporation ng sumunod na araw. Dahil ang kanyang pagkakakilanlan bilang driver ni Prince York ay medyo nalaman, at madalas siyang lumitaw sa trabaho, ang lahat sa kumpanya ay kilala siya. Sapat na, ilan lamang sa mga pangunahing executive ang nakakaalam na siya ang maalamat na si Prince York. Inisip ng lahat ng senior management at empleyado na siya ang driver ni Prince York. Maraming mga ordinaryong empleyado ang tumingin kay Harvey nang kakatwa nang dumating siya sa kumpanya. Si Marcus, ang pinuno ng security, na sumama ng mabuti kay Harvey,
ay mabilis na lumapit sa kanya at bumulong, "Harvey, nasaktan mo ba ang isang tao?" May nagpadala ng isang video sa panloob ng aming group chat ng kumpanya ngayon. Ipinadala ni Marcus ang video kay Harvey habang nakikipag-usap, na may isang nag-aalala na ekspresyon na nakasulat sa buong mukha niya. Pinuksan at sinulyapan ni Harvey ang video. Ang nilalaman ay napakamapang-akit sa mata. Ang mga salitang tulad ng live-in-in-law, nabubuhay sa babae ay lumitaw at binibigyang diin din. Ang buong video ay ang mga piraso lamang ng mga salita na sinabi ni Harvey dati, at syempre, malisyosong na-edit na ito. Ang ilang mga tao na hindi masasabi ng tama mula sa mali ay tiyak na iniisip na si Harvey ay isang walang silbi na bastard na nabubuhay sa isang babae nang makita nila ang video. Napakakaunting mga mapangangatwiran na mga tao tulad ni Marcus ang sa kumpanya. Tinapik ni Harvey si Marcus sa balikat na may paghanga. Ang taong ito ay mabuti at maaaring maging kapaki-pakinabang kung mayroong isang pagkakataon. Gayunpaman, kahit na si Marcus ay nanatiling matino at matino, ang karamihan sa mga empleyado ay tumingin kay Harvey na may kasiraan. Maraming mga empleyado ang karaniwang berde na may inggit patungo sa driver na maaaring makipag-ugnay kay Prince York. Gayunpaman, iba ang lahat sa ngayon. Harvey, mayroon ka pa ring mga guts upang pumasok at magtrabaho. Gaano ka katapang na maging driver ni Prince York? Palagi kang lumalabas upang magsimula at linlangan ang mga tao at gumagamit ng pangalan ni Prince York. Nakakahiya sa kay Prince York at sa Sky Corporation. Oo, ang Sky Corporation ay ang numero 1 kumpanya sa Southlight. Paano namin tiisin ang gayong live-in na basura na katulad mo? Sa mga taong nagtuturo kay Harvey, ang ilan ay nagseselos, ang ilan ay kumilos lamang. Mayroong lahat ng mga uri ng mga tao dito, sa tanggapan ng CEO. Sina Ray Hart at Yvonne Xavier ay sumasakit ang ulo. Ang pagkakakilanlan ni Harvey ay nangungunang lihim at hindi dapat tumagas. Gayunpaman, ang kanyang katayuan bilang driver ni Prince York ay marahil ay isiniwalat ngayon. Ito ay dahil maraming reklamo mula sa mga empleyado. Sa kasong ito, kung siya, bilang isang driver, ay hindi tinanggal, maaaring makaapekto sa reputasyon ng Sky Corporation at ang moral ng ibang mga empleyado kapag nagtatrabaho sila. Nang lumakad si Harvey sa opisina, tumayo si Yvonne at sinabing, "CEO, ano ang dapat nating gawin?" Sa wakas ay pinamamahalaan mong gamitin ang pagkakakilanlan na ito, at ngayon kailangan mong iwanan ito dahil sa babaeng ito. Okay lang. Sumuko ka lang dyan. Hindi mo kailangang mamag-aitan sa bagay na ito. Hahawakan ko ito sa aking sarili. Habang malayo ako sa grupo, kapwa niyo ako tulungan na hawakan ang kuta. Bagaman hindi alam ni na Yvonne at Ray kung ano ang gagawin ni Harvey, malaki ang tiwala nila sa kay Harvey. Ang lahat ay naisakatuparan ayon sa kanyang mga order sa sandaling ito. Di nagtagal, ang balita ng pagpapaalis kay Harvey bilang ang driver ni Prince York ay sumabog. Nagpalakpakan ang buong Sky Corporation. Maraming tao ang bumubulusok. Nadama nila na magkakaroon sila ng pagkakataon na maging driver ni Prince York matapos umalis si Harvey. Sa pagtingin sa mga saloobin ng mga taong iyon, maaari lamang aminin ni na Yvonne at Ray na si Sasha ay talagang isang mahusay na bluffer. Sa kabutihang palad, si Harvey ay hindi isang ordinaryong tao. Kung siya ay, maaaring pilitin siyang magpakamatay ng babaeng ito ngayon.